Okay. Okay, good morning po sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Kumusta na po kayo? Merry Christmas po sa ating lahat. Ilang tulugan na lang at yun na po. Tayo po ay magdiriwang po ng ano yun, yung kinikilala po natin, sineselebrate po natin na kapanganakan po ng ating Panginoon. But alam na po ninyo yung ibig kong sabihin din, ano po, maraming beses ko na pong binanggit, why we celebrate December 25, ano po. So, praise God, purihin po ang ating Panginoon, patuloy po na ipinapadama niya yung kanyang pag-ibig sa atin, ano po. Konting paumanhin lamang po dahil po sa kagabi po, nandito pa po yung hangover ng ating pong ginanap na, ano kasing tawag natin, Night of Worship, ano pa. So, sabi ko nga, yun ay pasimula pa lamang po. Hindi po tayo perfect, may mga ilang mga tawag nito, yung mga pagkakamali. But naniniwala po ako, sabi ko nga, yun ay pasimula pa lamang at maaring sa mga susunod na mga panahon ay yung susunod ay mas maganda po kaysa sa napanood po natin kagabi. Ano po? So, purihin po ang ating pong Panginoon sa ating nga pong music team na patuloy na nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Mga kabataan at mga kasama po ng mga may asawa na, di ba? At yun, naalala po ninyo yung pinagpasalamat ni Brother Jay na salamat sa mga kapatid na may asawa na sa pagpapahintulot ng inyong mga asawa na ang inyong mga asawa ay paggamit sa gawain ng ating Panginoon. So, praise God po. So, salamat din nga maging sa ating technical team na yung nga, nabigyan po tayo ng magandang sound at yung pong ating pong video sa YouTube. Maganda po. At yun nga, patuloy kong binabanggit, pinopromote before na tawagin ko yung MC po natin. Siguro po sa atin kasi ito, maganda na i-click po natin and mag-subscribe po tayo doon po sa ating pong Faith Pew AG. Ano? Ha? Faith AG Pew. Yun po yung ano natin. Kaya ano po, click lang po ninyo. Faith AG Pew. Alam po ninyo, sa akin, dahil subscribe po ako, at lagi kong pinipindot yung like, ano po, pagbukas ko po ng YouTube sa TV namin, Smart TV kasi, ano po yun, kaagad pong lumilitaw po yung nandun na yung kauwi ko pa lang, pindutin ko na gano'n, so nakikita ko na sa makatulong po tayo para lalo pong gumanda naman yung ating pong tawag nito, yung ating pong ginagawa po ni Brother Jonathan, no? Sa ating pong YouTube, bagay po sa Facebook. Like po and subscribe. So maraming pong salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na ginagawa at gagawin pa sa ating pong mga buhay. Tinatawagan ko po na po sa ating pong pagpapasimula, Sister Maika, upang basahin sa atin ang napakahaba po nating teksto ngayong umagang ito. Sister Maika.
Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Gusto po namin ulit pasalamatan ang lahat na nakijoin sa amin kagabi sa Night of Worship. Sobrang nagalak po kami sa suporta, especially ng women's ministry po. Yung sa mga kids, tsaka sa lahat po ng dumalo. Sa lahat ng worship team, thank you. Salamat sa buhay ninyo. Naging vessel kayo ng pagpapala kagabi. And yun nga po, sa lahat din po ng members na hindi po nakadalo, pero nakakatuwa po. Pagbukas namin ng box, nandun po yung mga name nila. So, salamat. Thank you so much sa inyong suporta po. Sana maulit-ulit next year. Gusto niyo bang maulit o hindi na? Okay, sige. Good morning ulit. And this Christmas season, let us be reminded of the greatest gift, our eternal salvation that we have. And that is because of Jesus Christ, whose birth we are celebrating every Christmas day. So, we may not appreciate how valuable, how important it is sa ngayon. Pero someday, pag nandun na tayo sa langit at kasama na natin yung Panginoon, masasabi natin, salamat Ama sa pagligtas sa amin. At salamat Ama sa pagsama mo sa amin sa kahariang ito. Doon pa lang natin ma-feel kung gaano ka-importante ang salvation na bigay sa atin ng ating Panginoon. Yung hindi na natin kailangang danasin yung hirap, yung init ng apoy sa impyerno. Kaya salamat sa Panginoon sa dakilang regalo na ito, ang buhay ni Jesucristo. Tumayo na po tayo at basahin po natin ang Word of God na makikita sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng pangaral ko sa inyo. Tinatawagan na po natin ang mag-opening prayer. Praise the Lord. Wala po dakala rin may rapture na po. Nenggay makakarusalo po itong emawagit po may rapture na no? Makalakong gagaluglugan. So, paano lang ko po papudatang ti hanggang bisata pang magpuri king Ginoo. Amen? Hallelujah, hallelujah. Dugutam po manalangin tamo. Igbaming mayupayakin sa bla. Hinglagyo na po ning kekang mga bus, hingkay kaming Ginoong Yesus. Ngayon ka orasan na iti ibang manalalapit kayo pumit mong kababalub. Hingkay kong pananarapan, Ginoong Diyos. O rin ipurin kaya kaming puso. Diyan kaya kaming kaisipan, Ginoong Diyos. Kung na naman po nga kakitsyong makatula, karing pusong deti, karing kaisipan na reti, Ginoong Diyos. Igpang banal, wasan nyo kayo putulnisan, kaya balalang dayan, kaya kaming Ginoong Yesus. Bang maging katanggap-tanggap, kaya kaming panalangin, yan yung kaorasan na iti. Kaya kong panalayarapan. Muling sinabi yung Ginoong Diyos, yung panalangin ng taong matulid, miras king kaya kong harapan. Dapat yung panalangin ng makasalanan, miras king harapan nyo. Ipang banal ngayon ng kaurasan na iti, panuwalan mi, petawaran nyo na yung kikeng kasalanan. Malaya na kaya pong manyad, ngayon ng oras ay iti, Ginoong Diyos. Muling iti, yung adwan mo kaya kami. Ngayon ng kaurasan na iti, Ginoong Diyos, panalangin mi kaya kaming gawain. Manibatan po ka rin anak mong titigtig kayong instrumento, Ginoong Diyos. Salamat, king karelang kasigasigan. King karelang tungkulan na binye mo karela, Ginoong, akakit mi. Yung karelang sipagan. Ginoong Diyos, salamat po, karing anak mong deti. Salamat mo rin, Ginoong Diyos, at kami kayo ni Ginoo,
Ganapan mi kaya kayong kaburyan. Naningal doon na nin Domingo ginin Diyos, semi at titikusan. Muling itipu kaya kayo ya. Po, ginanawang bagay, buriming gawang, kingyatong iti. Ningal doon na po nin Domingo. Salamat po, ikpang banal, para nalangin nila po rin kaya kaming kapatid, alapa kaya tigino. Ikpang banalin kaya kaming dalangin, na naman po yung karel ng gagawan, ikpang banal. Nawa ayisip na po, ingal doon na nin Domingo, para kaya kaya mo. Nya ikpang banal ngayon ng korasan, hindi para nalangin nila po kaya kayo. Nung nano po yung gawan, nano pong ipagkalub yung blessing kaya kami ngayon ng oras sa iti. Pagkalubyo naman po kaya lang, imbis tama na talal po kayo ni Ginoong Diyos. Nadalangin nila po kaya kayo, muling dete ginokaladwala naman po lalapit kaya kayo. Kaya may balo po nanong dahil na talalo ngayon ng oras sa iti. King oras na ning pamagsambang adoran mo kaya kami bala pong Domingo. Salamat po, ikpang banal. Nadalangin mo naman po ingke kaming biyeng ngayon ng oras sa iti. Milabas po ingke bukas, gininan mo kayong manyaman na tutod. Hanggang king migising kami, ikay kami nga gaganaka. Nawa iti gino panatiliin mi karing kaya kayong puso. Nanuan po yung kaya kaming gawan, ikay muna king kaya kaming biye. Salamat, tigpang banal, salamat po, king kaya kang lugot. Panalangin miyanan po kaya kayo ginoong Diyos, king kaya kaming pastor, kaya kang gagamitan ginoong Diyos. Di na niya pong kabyas na manibatan kaya kayo. Bangka nita ginoong Diyos, ding sanitang luwal ka rin kayong labi, maging pagpapaalala po ka rin balang metong kaya kami. At ilang itigin ng Diyos, yung kaya kaming pagkabi, kabang ati kami kang yatong iti. Dakalpong dakala salamat, Ginoong Diyos, ngayon ng korasan, di panalangin mo po, turuanan mo kayo pong mapagkalub, turuanan mo kayo pong maging masipag, yung kasalpantayanan. Ginoong Diyos, nawa, ayo po paisip kayo kami, itang salitang pamangay na, itang salitang mitatakid. Lord, adwan mi po, hindi kong kasaupan. Na anuman po hindi kaming kainan, Ginoong Diyos. Adwan mi po hindi kong kasaupan. Ginan nyo kayong lakas. Bangkanita po, laro na kong mapuri. Para nga lang hindi kaming biyaga, bangati kami king yatong iti. Dagal pong dakala salamat, Ginoong Diyos. Babalik mi nga po sa blang kapuriang kapasalamatan. Muling iti adwan mi nga po, king lagyunan kaya kong bugtungay na. Hindi kaming Ginoong Yesus, tarataga Nazaret. Kambiyan na po ni kaya kong banal Espiritu, mamatula ka rin kaya puso. Ito nga po yung kaya kami samot dalangin. Amen. Yan amen. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Amen po. A blessed morning po sa bawat isa sa atin. So tomorrow po, it's 25 Christmas. And we're going to celebrate the birth of Jesus. Amen po. So sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen po. So we always desire na pumunta po tayo sa langit, but we deserve to go to hell. Pero dahil po sa grace ni Lord, dahil po sa love ni Lord para sa atin, we are going to have eternal life. Amen po ba? Amen. Ngayong umagang ito, magalak po tayo dahil narito tayo. Magalak po tayo dahil ang Panginoon ay nasa buhay natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen. So ngayon po, sama-sama po tayong magpupuri, sama-sama po tayong magagalak sa pagkapanganak po ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Come on, church. Join me and let us worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Come on. Tayo'y magalak na ang Panginoon ay nasa mong buhay. Hallelujah, Jesus. Sama-sama po natin awin and joy to the world. Come on, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every
angels sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world. He rules the world, the truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Let's enjoy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. So ngayon pong umagang ito, pagpatuloy po tayong magpuri para po sa ating Panginoon. Amen and amen. Amen, church. Let us feel the presence of the Holy Spirit upon this place. Let us invite the Holy Spirit upon this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ngayong umagang ito, Panginoon, we want to give you, O Lord, the love and the praise that you deserve, O Jesus. Lord, tunay nga po, O God, na sa aming mga kahinaan, Panginoon, kayo po ay malakas, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And this morning, O God, we want to thank you, Jesus, for all the sacrifices that you have given us, O Jesus. Maraming salamat po sa blood, O Jesus, on that cross. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you. Yes, Jesus. Church, let us pray. Let us feel the presence of the Lord upon this morning. Let's sing Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Minsan pa po. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Come on, let's declare. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Come on, church. Nothing else this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Come on, let's declare. Come on, let's sing. Praises unto our Lord. Hallelujah, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, let's shout. Jesus, Jesus. Come on, let's declare the name of Jesus. Let's declare the name of Jesus upon this place. Jesus, Jesus, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, come on, Jesus, be the center.
it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify your name upon this place, oh Jesus. We declare your love, we declare your peace, we declare your love and grace, hallelujah, Jesus. And we declare your forgiveness upon this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's declare the goodness and greatness of our Jesus Christ upon this place. Hallelujah, Jesus. And hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, it's all about you. Yes, oh Lord. We just want to thank you, oh Jesus, for this whole year, oh Lord, that you have been with us, oh Jesus. You have been faithful, O Lord, for all the members. You have been faithful, O Lord, sa church na ito, God. And you have been faithful to me, O Jesus. And Lord, right now, we want to thank you with all our hearts, O Jesus. Thank you for your life that you have given us. Tunay nga po, Panginoon, that the greatest gift that we're going to receive this Christmas is your love, your greatness, and your forgiveness. And this gift, O Lord, hindi lamang nabubukas sa isang araw, hindi lamang nagagamit sa isang taon. This gift is for eternal. Your gift is eternal. Hallelujah, Jesus. And Lord, right now, we want to thank you, Jesus, for your love na walang katulad, Panginoon. Ang iyong pagmamahal na hindi mahahanap sa tao, sa bagay, o kahit nanino man. Ito ang love, O Lord, na hindi tumitingin sa aming mga kasalanan. Ito ang love na tumitingin sa amin bilang inyong mga anak, Panginoon. And Lord, thank you, Jesus, that you have said, we are your child and always be your child. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, church. Why don't you tell to God how much you love Him, how much you are grateful for all these years that He's been with us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And right now, Jesus, we want to give the best love, the best worship, the best praise that we can give to you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Come on. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon sa ating lahat. Hindi maikli ang kamay ng Diyos sa iyo. And right now, God is talking to you. Come back, child, for I will receive you. I will open my arms to you. And hallelujah, hallelujah, Jesus, for that. Hallelujah, Jesus. Nothing else matters, Panginoon. Tunay nga po, God, na ika'y walang katulad sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. And right now, we give back all the praises, all the glory, and all the gratefulness unto you, Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa mga awitin na ating pinagkaloob sa Kanya. Tayo po ba ay pinagpalo ng Panginoon? Amen. Isa pa pong napakalakas na palakpak kay Lord. Amen. Hallelujah. So, patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. At tayo po ay nagaganap ngayong umagang ito na muli nating makasama ang isa nating kapatid na kung saan minsan nagbisita po sa atin dito. 6
years ang lumipas na yata. Hindi po ako sigurado. Nakalimutan ko na. And also, I forgot the name. Akalinguan ko po. So, Renain. Renain. Okay. Praise God. So, dumating yata kagabi. Kagabi na yan. So, nagagalak tayo na marinig muli siya. Siya po ay aawit sa atin. So, welcome natin siya sa isang malakas na palakpak sa Panginoon. And, Sister Renee, tinatawagan na kita. Okay. Kakantahan po tayo ng ating pong kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sister. Good morning, everyone. It is indeed an honor to be here once again. Kasi sabi nga po ni Pastor, 6 years ago, I was here. Kagagaling ko po noon sa China, and then dumiretso po ako dito. And then, actually, I'm very thankful to this church kasi ito yung church na one of the very first na really yung tumanggap sa amin, because at that time, yung ministry po namin ay nagsa-start pa lang. And then the Lord has been very faithful, and for the past 7 years, malayo-layo na po yung inabot ng ministry. That's why nandito po kami ngayon, kasi tomorrow we're going to attend also a wedding sa Batangas. And I believe this is not a coincidence why the Lord has brought us here once again, because there is this message that the Lord wants to remind everyone that long time ago, before Jesus Christ came, it was so difficult to be in the presence of God. Tama po ba? Napakahirap pumasok sa presensya ng Panginoon. There are a lot of things that we needed to do. There are a lot of offerings that you need to give, to sacrifice, just to be in the presence of God. But when Jesus Christ came, He gave us the free gift of salvation, and so we can now come freely into the throne of God and feel His holy presence. Isn't it wonderful? And this is the best gift that the Lord God has given us all. So ngayon pong araw na ito, let us give back this gratitude to the Lord. Kasi wala naman tayong pwedeng ibigay sa Panginoon na hindi galing sa Kanya. But there is this one thing that we can give Him that He did not give us. And this is worship. And so right now, the Lord has prompted me, kasi yung heart ko talaga is really wants to worship the Lord in this wonderful day in which we have agreed that all of us would celebrate His birth. And so, sabayan niyo po ako. Hindi lang po ako yung kakanta, kundi tayo po talaga. Kasi this is what we're going to do for all eternity, to worship Him. So let us start now. Huwag po tayong tatamad-tamad. Huwag po nating ibaba ang kamay natin sa pagpuring sa Panginoon. So can I invite everyone to please stand once again and let us give Him the worship that He truly deserves. Because now it is free to come before the holy presence of God. Now, the song that we might be singing may be new to you, but let this be a new song from your heart. So please sing with me, not words, but let us sing with our hearts. It doesn't matter what syllables would come out of your mouth. Just sing along with me. Let us sing a new song unto the Lord.
face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, to your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands be raised. You are awesome in this place, mighty God. Come on, church, can we sing it? You are awesome. You are awesome in this place, mighty awesome in this place, Abba. You are worthy of all praise. To you our hands be raised. You are awesome in this place, mighty God. And day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day,
to the light of the world. Glory to the light of the world. Behold your King. Behold Messiah. Emmanuel. Emmanuel. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, Emmanuel. All praises and all honor and all glory belong to Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We worship you. All honor belongs to you. Thank you, Lord Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sarap ng makinig ng mga awitin sa Panginoon. Amen. Sarap pong sumamba sa Panginoon eh po. Amen. Kaya, wala ba tayong kamay dyan? Okay. Napakasarap po na sumamba sa Panginoon. Para tayong, tawag nito, kung pwede lang na huwag na tayong huminto, ay hindi na tayo huhinto, ni po. Kaya lang, kumbaga, sa pagkain, may iba-ibang lasa eh. Pupunta naman tayo sa salita naman ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. So, amen. Nagpapasalamat kami, Pastora. Muli ka namin nakasama ngayong umagang ito. Salamat sa pagbibigay sa amin ng awiting papuri sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. And kasama po, ewan ko, Pastor ba? Pastor din? Ganoon. Kay Pastor? Brother. Okay. Sige. Papunta pa lang siguro, no? Okay, pray ng Panginoon. So, Batangas pala, no? Pupunta sila ng Batangas. Okay, praise God. So, salamat na sila po ay napadaan sa atin. Amen. At purihin po ang Diyos. So, tayo po ngayon ay darako na sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Ano po? So, kanina po may binasa ang ating pong kapatid at doon sa Ikalawang Korinto chapter 2 verse 9, and now naman ay nice kong basahin sa atin, ano po, bilang karagdagan po doon sa binasa kanina. Dito po sa Ikalawang Korinto chapter 8 verse 9, ano po, kung mayroon kayong mga Biblia, sumunod kayo sa pagbasa sa akin dito sa Ikalawang Korinto chapter 8 verse 9. Ang sabi po, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa malayang pagkabasa po ng salita ng ating Panginoon. Saglit po tayong yumukot, manalangin mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong Santong Espiritu na patuloy po ninyong ipinapadama sa amin. Lord, patuloy kang mangusap, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito, pananahin po namin magsilbi itong inspirasyon, Panginoon, sa bawat isa, kalakasan po namin sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo.
Maraming pong salamat sa inyong mapagpalang kamay. Ipinagtatagubilin po namin sa iyo ang gawain ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Sa umagang ito ay nagagalak ko pong ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. At syempre po, ang mensahe na ating pong ipapahayag ay kumukonekta po dito po sa ating pong isinicelebrate ngayon, ipinagdidiwang ngayon. Ano nga ba ang ating pinagdidiwang ngayon? Ito po yung Christmas. Ano na kasi ang ibig sabihin ng Christmas, mga kapatid? Nakalimutan yata natin. Ang ibig sabihin po ng Christmas ay misa kay Kristo. Yung Christ, ano ba, di ba? Christ. Saka dinugtong po, sinabi ko, ang Christmas ay dalawang salitang pinagsama. Si Kristo at saka yung Mass, ang ating Panginoong Jesucristo at saka yung Mass. Kaya nga po, ang Christmas po ay misa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po, tayo po ay magmimisa. Tayo po ay magpupuri, alalahanin po natin yung ginawa ng ating pong Diyos at Ama. Ating pong pagbubulay-bulayan, yung pong kung paano tayo minahal, kung paano tayo inibig. At i-express po natin, i-demonstrate din natin kung paano po yung ginawa ng ating Panginoon, ng ating pong Ama. I-demonstrate niya ang kanyang pagmamahal sa atin through His Son, Jesus Christ. Sa paano pong paraan? Ang sabi nga ng kanyang salita, pinakasentro po ng ating mensahe ngayong umagang ito, yung pong John 3:16. For God so loved the world, that He gave, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa aklat po ng Gospel, makikita po natin yung pagpapaliwanag ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, how ang ating Panginoon ay dumating at kung paano siya ipinanganak. Ipinaliwanag ng mga alagad na ito, na unang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano po ang ating Panginoon na ipanganak po siya sa sabsaban. At kung paano dinalaw siya ng mga pantas. Mga pantas, sabi ko, sapagkat, yun nga, maalala po ninyo, higit po sa isa, yung dumalaw po sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita po natin ang pagdalo ng mga pantas at yung kanilang pagbibigay ng mga mamahaling regalo. Mamahaling, sabi ko sapagkat, sabi ko nga, ang nireregaluhan lamang at that time ng gold, ay ang mga kings. At nalaman po natin, binanggit ko nung nakaraang linggo, yung tatlong regalo. Yung kamanyang, dito po sa Pampanga, ano kasi yung kapampangan ng, ano kasi yung Tagalog ng kamanyang? Pasitaw-sitaw lang, Yun ang regalo. Hindi po. Yung kamanyang po ay iba po sa, Yun po yung ginagamit, sabi ko nga, na mga taong namamagitan sa ating pong Panginoon at sa atin, sa mga tao. Sino po ang mga yun? Sila po yung mga pari. Sabi ko nga, yun ay ginagamit nila. Kaya alam po ninyo, hahalaga po yung mga iniregalo ng mga pantas sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ba't alam po ninyo mga kapatid, sabi ko nga, hindi ang mga pantas ang unang nagregalo.
Ano po? Hindi ang mga pantas ang unang nagregalo. Ang unang nagregalo po ay ang ating Diyos at Ama. Ano po? Nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Para kanino? Para sa iyo at sa akin. Upang, diretsahin po natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. John chapter 10, verse 10. Upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya. Amen. Wala ba tayong kamay sa Panginoon? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. So, mga kapatid, sino ba itong Kristo na ito? Tignan nga po natin, halukayin po natin, picturean po natin sa ating pong mga kaisipan, isipin po natin ng may kalaliman, sino itong Kristo na ito, na dumating sa mundong ginagalawan po natin at isiniselebrate natin ngayon. Ilang oras na lamang, una. Ask ko na. Sino itong Christ na ito? Okay, balikan muna natin. Ang mga alagad, naunang alagad, ipinaliwanag po nila. Ano po? Kung sino itong Kristo na ito. Yung kanyang kapanganakan nga, at kung paano po yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo hanggang doon po sa panahon na ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus. Wow! Napakatindi po. Ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Kung maalala po ninyo, sino po itong tao na ito na pinag-alayan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay? Sorry, Brother Jonathan, mamadali na naman pumasok sa isipan ko eh. Romans chapter 5, verse 7. Ano kasi ito? Nais ko pong makita po natin, ang sabi po, sapagkat ang isang tao'y bagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangahas mamatay. Kapag katao daw, medyo malalim po yung pagkakasalin kasi niyan eh. Pero sa mas mababaw pong pananalita, yung isang tao po na nasa panganib, may nangangahas po na mag-ali ng kanyang buhay kung ang taong ito ay mabuti. Paano po kung ang taong ito ay matsura ugali? Mahirap mangyari. Ito, ang ganda nito. Tignan niyo, mas mababaw po yung salin. Salamat, Brother Jonathan. Sabi po niya, mahirap mangyaring ialay ninuman, ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Mahirap daw. Bagamat maaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong, o sa isang, alang-alang sa isang mabuting tao. Pero alam po ninyo, diretsang salita po, ang pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang buhay. Diretso nga natin sa verse 8, kapatid. Ano kasi sinabi niya sa verse 8? Ang sabi niya sa verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nang mamatay si Kristo para sa atin. Kailan? Noong tayo'y makasalanan pa. Katindi. Sa akin pong talatang binasa kanina, kung paano po, sabi ko nga kanina, ang mga alagad, ipinakita nila, ipinaliwanag nila. Comparison.
comparison. Alam po ninyo mga kapatid, si Pablo po ay inilarawan niya ang ating pong Panginoon sa isang simpleng pangungusap. Paano po inilarawan ni Apostol Pablo ang ating pong Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para po sa sangkatauhan? Una po, sinabi po niya, siya na mayaman. Amen. Amen po. Katahimikan na. Amen. Sino ang naniniwala dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay mayaman? Parang ayaw ninyo, ha? Amen. Amen. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay mayaman. Amen po. Hindi lang, actually kulang po yung salita ko eh. Hindi siya mayaman. Ang ating Panginoong Hesukristo ay mayaman na mayaman na mayaman na mayaman. Amen. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, ilarawan po natin, gaano kayaman ang ating Panginoong Hesukristo. Mag-isip na po tayo ng mga mayayaman sa mundo. Kapag ka pinag-usapan po mga mayayaman sa mundo, mayroon ba kayong naiisip na mayaman sa buong mundo? Sino ang alam ninyo na pinakamayaman sa buong mundo? Sige nga. Alam mo dyan, sa panahon natin ngayon, ang simple na pong hanapin kung sino po ang mayaman sa mundo. Magtanong ka lang sa Google. Tanungin mo si Mr. Gon, sino bang pinakamayaman na tao sa buong mundo? May mga ganun eh. Alam mo ba ninyo kung sino ang pinakamayaman na tao sa buong mundo? Nung araw po, binabanggit po nila na sino kasi? Bill Gates. Well, naririnig ako eh, pero nagkarambol-rambol na yung ano ko. Yun po yung binabanggit nila. Pero alam po ba niyo, hindi na siyang pinakamayaman ngayon? Yun, may narinig ako. No? Ang pinakamayaman na tao ngayon sa buong mundo ay sige nga, yung kanina narinig ko, Elon Musk. Tama po, sino kasi yun? May regalo ka sa akin. Yung palang natin. Thank you, Brother Jonathan. Ayan. Si Elon Musk. Siya po yung pinakamayaman ngayon. Ano po, at sa Google po, makikita po natin, si Elon Musk, taga saan ba, Pastor? Si Elon Musk. Siya po ay nakatira po sa Estados Unidos. At siya po ang CEO ng Tesla. Tama, Tesla. And then, yung pong kanyang net worth, alam po ba ninyo kung magkano? 219 billion pesos. Parang gusto na ninyo yun, ha? Hindi po. Kapag kailagay natin sa pesos, imagine po natin, baka hindi na natin mabilang po yun. Ano po? 219 billion dollars. Ganun siya kayaman, katindi po. Kung ilagay mo yan sa pesos, mabibilang pa kaya natin? Hindi na natin siguro kayang bilangin. Okay. At pangalawa po dito nino po? Bernard Arnault. Okay? Mayroon din siyang, siya po ay nakatira sa France. Pero alam po ninyo, si Elon Musk po, balikan lang po natin. Alam po ninyo kung ilang taon na po si Elon Musk? 52. Matanda pa ako sa kanya. Ilang taon na kayo? Kaya na kanya po? 52 years old. Ni po, ganun sa kayaman, katindi po. Kahanga-hanga. Diba? At naman po, yung nabanggit ko kanina, si Bernard Arnault, siya po ay nakatira sa France. Ang edad po niya ay 74 years old. Medyo matanda na po ito. At mayroon siyang yaman na
$171 billion. Diba? Ganun po katindi, ganun po ang kayayaman ng mga taong ito. Sumusunod po dito si Jeff Bezos, ano po na edad po niya ay 59 years old, nakatira rin po ito sa US. At siya po ay mayroong net worth na 169 billion. No, konti lang po yung kanyang yung agwat nila kay Bernard. At pumapang-apat po dito. Alam po ninyo kung sino po yung pumapang-apat? Dati po number 1 siya. Pero ngayon po, pang-apat na lamang. Sino po? Si Bill Gates. Bill Gates po. Ilang taon na kasi si Bill Gates? Latest po ito, siya po ay 68 years old na nakatira rin po sa Estados Unidos na mayroon net worth na 133 billion US dollars. Wow! Matindi po. Sino po si Bill Gates? Siya po yung may-ari po ng yung ownership ng Microsoft. Wow! Gano'ng kayaman. Kahit sa buong buhay po nila, hindi na sila magtatrabaho. Matindi po. Si Elon Musk po, ang kanyang trabaho, ang kanyang business ay sa mga ano kasing tawag noon, Brother Jonathan? Yung mga racket, oo. Yung mga racket pumupunta sa kalawakan. Pumupunta po. Ganon siya katindi. Dahil sa kanyang yaman, talagang siguro po, isipin po natin na parang wala nang imposible na hindi niya mapuntahan. Ano po? Dahil sa kanyang yaman. Di ba? Kung anumang klase siguro ng sakyan, panghimpapawid, ang gusto niyang mayroon siya ay kaya niya dahil sa kanyang yaman. Saan man siguro sa kalawakan na gusto niyang puntahan, napupuntahan po niya. Pero alam po ninyo, kapatid, comparison po, alam po ba ninyo kung sino po ang may-ari ng kalawakan? Alam po ba ninyo kung sino ang may-ari ng kalawakan? Tamo po marine, nasabihan ang ating Panginoong Heso Kristo. Pwede bang palapakan natin ang Panginoong Diyos yan? Di ba, mga kapatid? Kaya nga tama lang Tama lang mga kapatid. Ang ating pong Panginoong Heso Kristo ay hindi lamang siya mayaman, kundi mayaman na mayaman na mayaman. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan na ito, ang sabi nga po ng ikalawa sa puntong ating pong pinagbubulay-bulayan ngayong umagang ito, siya po ay naging mahirap. Opo, siya po ay naging mahirap. Sino po ang mag-iisip? Sino po ang mag-aakala? Ano po? Sa mundong itong ginagalawan po natin, ang dami nating choice. Ang dami nating mga pwedeng mapagpipilian. Lalo na po ngayong Christmas. Di ba? Pupunta tayo po sa mall, bili. Ay, grabe ngayon sa mga mall, ang daming tao. At sobra rin po yung traffic. No, tanong ko po, kayo nakababili na po ba ng mga panregalo ninyo? Nakabili na po ba tayo ng mga panregalo? No po, paalala ko lamang po mga kapatid, maging mahusay po tayong nagbibigay ng panregalo. Naalala pa po ba ninyo yon? Kung ang mahusay na magregalo ay nagtatanong, yung, ano ba ang size mo? Yung mga ganun baga. Yun dapat. So, napakayaman po
ng ating Panginoong Hesukristo. Hesukristo. Punta ako doon. Yung sinabi ko po kanina, siya ang nagmamay-ari ng kalawakan. Ano po? Subalit sa kabila ng kanyang kayamanan, siya po ay naging mahirap. At binanggit ko kanina, yung punto po na sa mundong ginagalawan po natin, ang dami nating pwedeng pagpilian. Mayroon pong dalawa, ano po, nababanggitin ko. Mahirap at saka mayaman. Ano po? Kung kayo ang papipiliin ko, ano ang gusto ninyo? Dalawa lang, maging mahirap o maging mayaman. Wala pong pipili doon po sa maging mahirap. Sige nga po. Pipili kayo ng maging mahirap? Lord, gusto ko maging mahirap. Ay, mahirap yun. Di ba? Mahirap na pili ng maging mahirap. Di ba? So, mahirap na piliin po yun. Pero alam po ninyo, ang ating Panginoong Hesukristo, ito pong isineselebrate natin na reason ng season, ng panahon na ito. Pinili niya na maging mahirap. Apo? Pinili. Hindi po siya naging mahirap dahil sa mayroon siyang ginawang hindi maganda. Alam po ninyo ang tao, nung araw sabi ko nga, kasakasama niya ang Diyos. Ano po? Kaya lang ang tao po nalayo because of sin. Because of sin. Naging mahirap ang tao. No? Ang tao po, naging mahirap siya dahil sa kanyang ginawa. Ano po? Pero ang Panginoon, naging mahirap siya. Alam po ninyo, nais ko pong makita natin ito. Yung dakilang, because of doon po sa kanyang dakilang layunin. Ano po ito? This is the last. What time now? Napapa-English na rin ako. What time now? Mag-practice nga rin ako. This is the last. Apo, totoo po. Ito maraming tamo makapamalengke. Naging mahirap siya. Ang sabi po, this is the last. Upang tayo ay yumaman. Hindi bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos yan? Oh, God. Amen, 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 amen. Napakasimple niyo po. Siya na mayaman. Mayaman na mayaman. Siya ang may-ari ng lahat eh. Maging ang sarili natin, sa Kanya. Di ba? Naging mahirap upang tayo ay yumaman. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaluguran na katamo. Mahal tayo ng ating Panginoon. At sa katunayan po, nais ko pong makita po natin ito.
Ang ating Panginoon Diyos ay ipinakita po niya yung kanya pong kahanga-hanga na pag-ibig sa atin. Bakit po sinabi ko po na kahanga-hanga? Una po, nais ko po makita po natin yung punto na yung love, yung kanyang kamatayan, yung kanya pong karukhaan, ano po, ay siya po ay nagpakarukha, hindi po para lamang sa piling mga tao. Ali po, ali. Siya po ay naging mahirap. Ano po? Para sa lahat. Kaya nga po, makikita po natin dito yung punto na ang ating Diyos ay po magtangi. Amen. Ano man po ang kalagayan mo sa buhay, mahal ka ng Panginoon. O, mahal ka ng Panginoon. Eh, dapat lang napasalamatan natin siya. Ganun po katindi. Pangalawa po dito na nais kong makita po natin before we close. Yung pong pag-ibig ng ating Panginoon na kakaiba ay yung pong punto na ibinigay nga ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya may hamon po ako dito sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos po ay nagkaloob sa pamamagitan po ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ito po yung hamon. Sana po, hindi lamang ngayong Pasko, magkaloob ka naman. Amen po. Pwede bang palapakan natin dyan ang ating Panginoon? Kaloob naman po tayo. Magkaloob po tayo. Ma'am Nieta. Amen. Kaya nga po, hindi po natatapos ang Pasko po sa atin. Ngayon po, huling araw po ng pagdiriwang natin ng Pasko. Tayo pa, sa iba po may 3 Kings January 6. Meron pong biyaya sa atin ng ating pong Panginoon, no? Through DSWD. Amen. So mga magulang ko at mga kapatid, wag sana natin kalilimutan yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nakita na natin kanina, ang sabi ko, na bagamat siya ay mayaman, siya po ay nagpakarukha upang ikaw at ako ay yumaman. Purihan po ang Panginoon. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa bawat sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito, na muli po ninyo kaming pinaalalahanan, Panginoon, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin. O Panginoong Jesucristo, salamat po sa iyong buhay. Salamat po sa iyong pagpapakita, Ama, ng iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, hindi mo lang sinabi na mahal mo kami, kundi i-demonstrate po ninyo ito sa pamamagitan po ng pagsusugo po ninyo sa iyong bugtong na anak ng aming pong Panginoong Jesucristo upang magkaroon kami ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kung saan masaya po kami. Nagdiriwang, Panginoon, na inaalaala po ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, panalangin ko na patuloy po ninyo kaming biyayaan. Na nanalangin po ako
sa pamilya po ng Faith Family. Lord, patuloy po ninyong bendisyonan at pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ang bawat pamilya ng iyong mga anak sa dakong ito, nananalangin po ako ng iyong patuloy na bendisyon sa kanilang mga buhay. Ngayon po, Panginoon, na kami po ay nagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Lord, lubin mo, Panginoon, na sa amin pong mga buhay, ikaw ang maging sentro. Sa mga handaan po namin, sa mga kainan kung mayroon man, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang laging nauuna. Ikaw ang nauuna sa amin pong mga buhay. Bago po ang lahat. Hayaan mo na ikaw ay patuloy po namin pasalamatan sa amin pong mga buhay. Kung saan po, Panginoon, nabanggit ko na po kanina, ang ibig sabihin ng Christmas ay misa sa Panginoong Jesucristo o pagsamba sa Panginoong Jesucristo. Hayaan mo po, Panginoon, na kami ay sumamba sa Panginoong Jesucristo, Ama. At sa oras na ito, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pong mga buhay. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Palain tayo ng Panginoon. Yumuko po tayo at ipanalangin po natin ang ating offering this morning. Lord Jesus, we thank you for this day, Lord. We thank you that we get to celebrate you today, Jesus. And Jesus Christ, we thank you for your blood. Thank you for the salvation that you freely offer to everyone. Sa lahat sa amin, Lord, na mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat sa dakilang mong pagmamahal sa lahat ng miyembro ng iglesyang ito. Salamat sa provide po, Lord, sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan. And with this, we give back all the praise and the glory to you, Jesus. And this morning, Lord, we are praying for our offering, Lord. Bless niyo po yung offering na malilikom sa umagang ito. Naway maging sapat po ito sa lahat ng pangangailangan ng aming iglesia, Lord. And bless our sources of income, lahat ng aming pinagkakakitaan, Panginoon, mga hanap buhay, business, trabaho po ng bawat isa sa amin. Bless niyo po ang lahat ng kamay na mag-aabot ng offering nila this morning at sa lahat po ng hindi makapagbigay, ngunit may pusong makapagbigay, Panginoon. Bless them, Lord, na sa ulit nilang pagbalik sa simbahan nito ay they will be able, Lord, to give what is for you, Jesus. We thank you, Lord, for this day. Salamat sa buhay ng bawat miyembro na naririto ngayon. We thank you, Jesus, ang aming Emmanuel. Naway kayo po ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. We give back all the praise, lahat ng pasasalamat, lahat ng kapurihan sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Habang kinukuha po yung ating pong mga offerings, ay ilan muna pong announcement, yung atin pong gawain po sa New Year ay a regular service po, just like this, yung one, siyempre, linggo po yon, siguro po wala pong question sa atin yon na sasamba po tayo ng araw ng linggo. Wala pong dahilan po yon. At pangalawa po nito, kung mapapansin po ninyo, ito pong mga nakakahon dito po sa ating harap.
Ito yung binabanggit ko kagabi na nakipag-meeting po ako. Ano po, at may nakalagay DSWD. Apo, praise God po. At maging po ang ating pong church, ang mga membro po ay hindi po nakakalimutan ng ating pong gobyerno. Ano po, basta masalimuot ngayon ang gobyerno po natin. Pag-pray mo po. Pag-pray po natin ang ating pong bayan. Ano po, ang mga namiminuno po sa atin na maalis po yung spirit of politics. Matindi po yung politics. So, limited lang po ito, mga kapatid. Ditak mo po ini, pero malaman niya po ini. 30 na lato-lato. Naalala ko kaya yung ano. Ali po, ano po ito? Merry Christmas po sa ating lahat. Ay through ano po, tayo po'y pinagkatiwalaan. Atin tamo po nga bias, ano po, dala po rin eh. Duala po, ano. Saka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano po. Tinga pong 10 dilata, ano po. Dito pong Milo. Atin pong ape. Atin pong kape. Ano po? So, yun po. Ang mechanics po natin dito, kasi nga po, limited po siya. At nakikiusap po ako, sana po, hindi po ninyo ako... Kasi kung titignan po ninyo yung puso ko, lahat kayo magkaroon po nito. Lahat po kayo. Tangan nga lamang po ay dahil limited po siya, kung sino po yung pamilya ngayon, family. Sana po, huwag natin isipin yun, magdubli po tayo. Yung family lamang po, head of the family. Siya lang po yung kukuha. Ano po? Tapos, kung mayroon pong naiwan, na tira dito, hayaan mo muna natin. Pamigay po natin yung mga, yung mga hindi nabigyan. At potang datang mula mo naman, Kenny. Huwag na natin silang ipagdala. Potang datang lang po kayo. Ganon. Di po, ganon na lang po yung... Kasi kapag ipagdala natin sila na baka magkulang na po rin eh. Ano naman po. Pero ang puso ko talaga, lahat kayo mabibigyan dito. So, tignan na lang po natin na ito, pamaskong handog po sa atin ng ating Panginoon. Mapalad po kayo at yung kayo ngayon eh, beneficiary ka nito. So, salamat po sa offerings po natin. Ano pa yung announcement po natin? Wala na siguro ni po. So, kindly na lamang po, lapitan po ninyo ako dito pagkatapos po ng closing prayer po natin, benediction, at ibibigay ko po yung ito pong items natin. So, ililista ko lamang po, tawag nito, paano kasi? Kasi sa pagbibigay, pagkuha po ninyo ito, kukunin ko rin po yung pangalan po ninyo at isasubmit